Presidente Marcos po. Na mapipirmahan po pag nakatungtong po kayo ng 80, may certain amount po na ibibigay. Then every 5 years po, meron po ibibigay po sa bali 80, 85, 90, 95. So yun po yun. Then 100, meron po mga certain amounts po. So hindi na po natin hihintayin yung 100. At may mga ita-transfer na ho, hopefully by March po, yung assistance to elderly person from DSWD to NCSC po. So, medyo magiging ano na po tayo, talagang may pondo na ho tayong pamigay para po sa pagpasensyahan nyo na po ang NCSC no mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon po kasi talaga po ang pondo po binibigay po sa DSWD and hopefully within this year yung centenarian law po at may chismis po kasi ako may chismis, hindi na ho centenarian law, nire-repeal na ho yun. Wala na ho yung centenarian law. Kasi dapat diba centenarian law 100, may makukuha kayong 100,000 po, di ba? Wala na ho yun. Wala na po. Kasi po, sana po bukas mapirmahan na po, pero schedule na ho namin bukas kay Presidente Marcos po. Na mapipirmahan po pag nakatungtong po kayo ng 80, may certain amount po na ibibigay. Then every 5 years po, meron po ibibigay po sa bali 80, 85, 90, 95. So yun po yun. Then 100, meron po mga certain amounts po. So hindi na po natin hihintayin yung 100. No? Kasi minsan yung 100 nakikinabang po yung mga anak po. At least po makakatulong na po sa ating mga nakakatanda po. Yun. Hopefully panalangin niyo po wag magkasakit si BBM, Presidente BBM po natin. Mapirmahan na po bukas, schedule na po yun. After flag raising po namin sa Malacanang, then pupunta na po kami doon sa opisina. Sa tulong na rin po nila, dahil talagang ano po yan sa Kongreso, talagang pinaglalaban po yung mga karapatan ninyo na ano. Opo. Meron po kumakalat na chismis. Opo, ano pong chismis yan? National Commission of Senior Citizen. Ito po, kailangan po ba din namin gawin ito online? Makalat po yan. Paka-scam na naman yan, kukunin ang data namin. Okay po, aliwanagin na po natin. Yung social pension po, bali social pension po yan Di ba yung 500 na natatanggap po from DSWD po yun So from indigent social pension nga po. Indigent po yung mga qualified po doon So doon po sa 500 na yun, may nagawa na hong bata, gawa na pong 1,000 So tama, half-truth po yan, totoo po. Dahil may 1,000 na po talaga. So, pero ngayon pa ho, pansamantala, hindi pa ho nagta-transfer sa NCSC, yung social pension. But hopefully, we are constantly talking with DSWD to transfer na po yung social pension sa amin. Kasi may hinihingi po sa amin na ang DSWD na complement ng tao kasi nga daw sabi ng DSWD kung kami nga bawat regional offices meron kami paano pa nga kaya kayo so under the radar po yung talking with the DSWD ini-encourage po namin kasi may mga system po kami pwedeng ipa-implement. So, ini-encourage po namin na i-transfer na sa amin. Paano namin matitestingan niya kung hindi nyo ibibigay sa amin. Saka meron naman po nakalagay kasi sa batas na lahat po ng
empleyado ng DSWD under social pension, pwede yung lumipat sa amin kung gusto nila. Okay? So, pansamantala pa ho, wala pa ho yan, hindi pa ho sa NCSC. Pero totoo po yun na may 1,000 po every month. Okay? Yung pangalawa na may bayad na siya. Joke, ano po yun? Kaya pinaglaban ni Mami Ping eh. Kasama rin ba yun sa Universal? Diba? Yung Universal po, wala pa ho yun. Kasi, last year po, umaakit po ako ng mga congressional hearing, Senate hearing po. Yung Universal po kasi ang gusto ko is walang qualification, hindi kailangan indigent. Diba? Universal nga po eh. So, ibig sabihin nun, pati yung nag-pension from SSS, GSIS, at yung iba pang mga pension, eh hindi na madi-disqualified yun ang universal pension. However po, last year pinag-aaralan po sa committee level. Ito po, Chichis, ano po, Marites yata. Ano ba ito, loyal na to, Marites? Hindi po, sinasabi ko lang po sa inyo, nire-relay ko lang po sa inyo. Kasi, bilang ano po ng senior citizen, representante po ng mga senior citizen doon sa Kongreso. Yung social pension po, yung universal social pension, pinag-aaralan dahil medyo malaking budget ang kailangan. Tatapatin ko na po kayo. Wala na po tayong, ayoko po kasi kayong, medyo umasa. Di ba po? Pero yun po, pinag-aaralan po. Maniwala po kayo, ang debate po sa committee, talagang medyo kung sa gera World War III po ang nangyayari doon pagka pinaglalaban po ng mga kongresista po natin na hindi, bigyan na natin yan, ibigyan, maghanap kayo ng pera, laging ganun. So, ang gusto po ng mga kongresista, lahat talaga, kung maniwala po kayo sa hindi, gusto po nila. But the problem is, yung pondo po, alam naman po natin, pag naging ayaw kasi ng mga ating mga kongresista na pag yan naging batas, maging ampaw. Diba? Kasi magiging batas na. Ang problema, paano maibibigay sa inyo? Matutupad na yung kasabihan na pinangakuan na po kayo, gusto niyo pa kong tuparin. Diba? So ayaw naman po ng ating mga butihing kongresista na gano'n. So ngayon po, pinaghahanap po yung DBM para yung pera na ibibigay po sa universal pension, magkaroon. So until now, yung DBM dapat ang kinukulit natin. Medyo... Sir, may I ask question? Opo, question po. Yung universal pension na sinasabi nila, kung above 10,000 daw ang pension mo, wala. Yung below 10,000. Meron pong ganong version. Kasi tandaan po natin sa committee po kasi, lahat po ng version, meron po. Meron iba, yung 10,000, yun, narinig po, isa pong sa isang kongresista po yun. Meron naman po, kahit wala, kasi meron po tayo na, paano naman yung mga 15,000? Paano ko nagpe-pension, halimbawa, yung tiyahin ko 11,000, diba? Sayang naman. Diba? 1,000 na lang Diba? So, yun po, pinag-aaralan po yun kasi yung batas po natin, bago po maging batas, may mga proseso po yan. So, alam naman po natin yun na pag may magpapile po ng bill na kongresista, then after that, ibibigay po sa committee level. Ang committee level po, pinag-aaralan po yan. Diba? So, lahat po ng pwedeng itanong o pwedeng paano ba ang maging, especially kung may budget. Yun po actually ang mahirap po kasi sa paggawa po ng batas is yung budget. Totoo po yung budget. Pero yung mga kongresista po natin, alam niyo po yun sa puso po nila, gusto po talagang ibigay. Pero pag tinatanong na ho ang budget sa DBM, medyo hindi makapagsalita ang DBM at nakangiti na lang at nakatingin po sa kisame, naghahanap po ng butiki. Yun po. Pero wag po kayo mag-alala, pag may mga good news po, nasa website po namin yan, ipopost po namin. At kayo, actually kayo po yung unang nakarinig ng pagpirma po doon sa octogenarian ito. So, pagka kung sino yung mga naka-80 na ha, 80, 85, 90,
Yun na po ang naano natin eh. So, yun na po yung pipirmahan bukas. So, yun po. Wow, mga kabayan ha. Ipirma na bukas sa edad na 80. May matatanggap na centenarian, no? Okay, yung octenarian pala. requirements po. Number 1, birth certificate. Octenarian ang tawag pala. Okay po. Birth certificate po. Magkakaroon na rin ng mga benepisyo. Gagawa pa kasi ganun po. Ito po, pagkagawa po kasi ng batas po doon, ipapublish pa po yun. So, after 15 days, depende po kung kailan na-publish. Then, gagawa pa po, hopefully, kasi ita-transfer na nga rin mo sa amin. MOA na lang with DSWD, ita-transfer na lang po ng DSWD yung centenarian papunta sa amin. So, mawawala yung centenarian, magiging octogenarian law na po. So, gagawa pa po kami ng guidelines. So, hopefully po, within this year po, matapos po natin. Huwag po kayo mag-alala dahil napakarami po ng abogado sa Senior Citizen Commission. Opo. Nag-iisa po ako ngayon. Nag-iisa po ako ngayong abogado sa buong Pilipinas. Malaki po pala, malaking abogado. Opo. So, huwag po kayo mag-alala, nagtutulong-tulungan po kami kahit na yung mga kasamahan ko po. Nako, sabi ko nga po sa inyo, minsan ho, Salamat sa heart. gabing-gabi na, sumasagot pa rin ho ako ng mga query po ng mga senior citizen. Kasi gusto ko pong, at least, hindi naman po ako matambakan ng trabaho. Especially po yung mga nakakatanda po. Ako po alam naman po natin yan, hindi kayo tatantanan diba? So parang ano kayo parang Herman Moreno no? Walang tulugan. Opo, ganun po. At kung may mga tanong pa po kayo, punta na lang kayo sa website po namin, baka nandoon naman po, may Q&A naman po doon. Tignan nyo na lang po. At yun, sino na po ba nakapag-register? Lahat na po ba sila? O, register na po kayo sa amin. Kasi online registration po ang commission. Tulungan nyo na po kami magkaroon po ng sariling data. Kasi darating mo ang panahon, pagka-transfer sa amin ng social pension, baka doon kayo nagkukumahog. Diba? Ngayon pa lang mo, magkano na po kayo, mag-online registration na po kayo, madali po. Opo, kasi yung nanay ko, sabi ng nanay ko, paano ba mag-register? Sabi niya gano'n. Wala ako sa bahay, di ba? Inuurat naman po ako. Sabi ko, sino ba tao dyan? Wala, si Valerie lang. O sige na, pasulat mo na lang kay Valerie kasi may yung pamangkin ko pong 5 years old. Mas magaling pa kong cellphone kaysa sa nanay ko. Madali lang po, actually madali lang po. Kahit bata ho, kaya po. Madali lang po. So tulungan nyo na po kaming mag-register. Makapag-register po kayo para yung datas na makukulik po namin, makakatulong po kayo sa komisyon para magkaroon ng sariling data at hindi na po kami aasa sa data ng ibang government agency. Okay po? Maraming salamat po. At kung may katanungan po kayo, mag-email na lang po kayo at siguradong sasagutin po namin kayo. Okay, maraming salamat po. Mayroon pong tanong, attorney. Ano po yun? Wag lang mat. Sa mat nga, sigurado ka, hindi ka pwede maging abogado pag di ka magaling sa mat. Kasi, di ba, pinag-approve na yung universal pero wala pang ang pundo. Pinagtatalunan pa kung saan kukuha ng pundo at iba bracket pa yung edad na alam ko yun Pero may tanong kasi, just in case, no, ma-approve, may pundo, ma-approve yung universal pension, paano ba yung na-qualified or tumatanggap na ng social pension? Bilang indigent may social pension, bilang senior, makakatanggap pa rin ba ng universal pension? Magkaiba ba yun? Pareho matatanggap? Or combined na yun? Ako po, ang tingin ko po dyan, marirepeal po yung social pension law. May mga provision po kasi nire-repeal lang doon na kasi ang qualification sa social pension law, you must be an indigent. So, pag na-approve na po yung sa Kamara, tingin ko po, i-repeal niya po yung social pension law for the indigent, magiging universal. Ganun po yun. So, magiging isa lang po. Hindi po pwedeng dalawa. Kayo naman po.
Hindi po, hindi po. So ano lang po, tingin ko magiging isa lang po yun. Yun ang ano ko, yun po yung tingin ko as a lawyer. Kasi attorney, ang daming fake news sa social media regarding sa mga pension na yan. Maaari lang yung information mo, i-disseminate mo na lang kay ma'am para i-disseminate niya sa mga president. Opo. So, yun po yung siguro may mga talks, pagka may mga ganun po lumalabas po sa social media na mga tingin nyo po medyo it's good to be true po yung ano. Pwede po kayong magtanong sa opisina po. Okay? Or sa website po namin, doon po yun. O kaya dapat yung program ni Ma'am Mara dapat at least once diba? Request natin kay Ma'am Mara yung na at least once a month from NCSC magkakaroon ng update yung ano ba ang bago ngayon sa mga senior citizen, bagong balita. Opo, kami naman po lahat po ng pwedeng attenan ng mga ganitong events, pinapa-attenan po sa amin. Para from horse's mouth po, from NCSC na po mismo manggagaling yung mga news na pwedeng i-feed po sa inyo. Kasi sa dami po na lumalabas na fake news po ngayon, wag po kayong basta-basta maniniwala. Wag po kayong mga away, kasi nung nakaraan Thursday may nang away sa akin si inyo. Sabi ko, hindi po ako ang kalaban niyo po. Yung establishment, pinapaliwanag ko lang po sa inyo, sir. Inaway ba naman ako? Pero okay lang, sabi ko talagang gano'n kasi oo nga po kaya nga pinagbigyan ko na po. Sabi ko, sige po tayo, ano bang gusto niyo pong malaman? Gusto niyo punta po kayo sa Malacanang para may picture taking po tayo dito. May logo para pwede niyo ipakita. Iniimbitahan ko po siya. Hopefully baka next week pumunta.